Good day everyone! Nandito na tayo sa pang 14! Tang tadadang, tadadang, tadadang. Pang 14 na tayo na talakayan dito sa Basic Algebra Review, baby! Umpisahan natin class. Ito yung ating topic ngayon. Mixture-related problems. Okay? Madali lang actually ito class, no? Yung mga uri ng mixture na ma-encounter natin tulad na madalas mga solution. Yung solution class mga liquid yon, sabi natin ang suka at saka toyo. Madalas kasi sa solution class kailangan mo ng mga special na process, minsan mga chemical processes para lang sila ma-separate yung toyo at saka yung suka. I-separate mo yan na nahalo na mix na class, mahirap yon. Magtanong ka sa nanay mo. Okay? Now, ibang uri ng mixture class, no, yung mga blend. Tulad ng isang uri ng coffee class, i-blend mo sa ibang uri ng coffee, yung ground coffee na, hindi lang yung kahit yung asukal class at saka yung kape na pulbos na kape. Try mo class paghiwalayin yun. Medyo near to impossible na, no, kapag wala kang machine na special na machine na makapag-separate sa kanila. Pero dito class, no, ang sa tawag dito, ang tawag natin dyan pala ay mga blend na uri ng mixture. Another class ay yung assortments, yung mga assorted na items, tulad class na mga damit na assorted, di ba? Madali lang sila i-segregate. Mga mixture din yan class. Mga candy na assorted, madali lang sila i-separate doon sa kanilang, madali sila ibukod doon sa kanilang original na mga kung saan sila na-belong. Okay? Ano pa? Sa mga metals class, meron tayong tinatawag class na fusion para mag-mix yung maghalo yung dalawang metal or magsama yung dalawang metal. Pero dito class, no, sa algebra madalas natin ma-encounter dito ay i-melt. Okay? I-melt yung isang metal, tapos i-melt yung another metal. Tunawin. Tapos paghalo, yun. Mixture din yun class dito sa ating algebra. Okay? Ganun lang. Mema lang to class. Madali lang actually ang mga problems dito. Madalas, no? Example tayo. A chemist needs to mix a 12% acid solution with a 32% acid solution to obtain an 8 liters mixture consisting of 20% acid solution. How many liters of each of the acid solutions must be used? Okay? So meron tayo, sabihin natin class, meron tayong, magaan kasi dito class kapag meron tayong mga boxes. It's not required but highly recommended. Visual kasi class, lalo na kung nag-start ka pa lang. Pero kung hindi ka nabaguhan class sa topic na to, pwede na wala na actual ito. Okay? Pero i-recommend ko lang to class. Dito kasi ako nag-umpisa nung gumawa ako ng mga ganito class para sa mixture problem. Sobrang napagaan. Tapos pwede mo rin to gawin nga sa mga hindi mixture problem. Okay? Tingnan niyo ha. Sabihin natin, ito yung ating isang acid solution. Nag-contain siya ng 20% na acid. So ito yung glass. 12% acid. Tapos yung isa naman ay nag-contain ng 32% na acid. Ito yan. 32% na acid. Anong gagawin dito class? I-mix daw natin itong acid na to sa acid na to. Okay? Sa acid solution na to. So that ang outcome natin ay 20% acid. So magkakaroon tayo class ng solution na nag-contain ng 20% na acid. Ang tanong, ilang liters galing dito? So tawagin natin to na X liters. Dito naman, we don't know, tawagin natin na Y liters. Okay? Ang outcome magiging 8 liters. Paghaluin class, natural, ang operation na mangyayari dyan ay addition. I-add natin yan class. Ito yung magiging result. So, meron tayong dalawang unknowns dito class. So, mag-develop tayo ng dalawang equations. Ang unang equation natin class ay yung volume. Okay? Very clear. Ang ating x plus y ay equal to 8 liters lahat. Yun yung total volume. Ito yung equation sa total volume class. Let us call this equation number 1. Ang pangalawang equation natin class ay para sa acid only. Ang acid lang mismo class. So, ang ating pangalawang equation ganito. Ano ang volume ng acid galing dito? Natural, 12% of X. Pwede mo class i-decimal yung 12%? Ako hindi na. 12% of X. Dito naman class, 32% of Y yung acid dito. Dito naman ay 20% of 8 yung acid dito. So this will serve as our equation number 2. Okay?
Natural, meron tayong calculator for that. Madali lang to gawin na sa calculator. Di na tayo mag-isip para paano i-solve. Casio calculator, baby! Okay? Ito yan, yung favorite natin na calcio. Menu, A, tapos simultaneous equation, to equations to unknowns. Equation number 1 ay 1, 1, tapos 8. Equation number 2 ay 12. Pangalawa ay 32. 20 times 8. That is actually 160. Ito yan. Ilan to in decimal? Yun yung galing sa 12% na acid solution. 4.8. Ang pangalawa class natural dapat 3.2. Okay? Yan yun. 4.8 at saka 3.2. We have this. X is 4.8 liters. Ang Y naman class ay 3.2 liters. I-kompleto lang natin, no? I-define natin dito ng kompleto kasi itong 4.8 galing to dito sa 12% acid solution. 4.8 of 12% acid solution. Okay? Yung isa naman class ay ihalo mo to class sa 3.2 liters of 32% acid solution. Ang result nito class ay magiging 8 liters lahat, natural na. Kikita naman yan dito. 8 liters lahat. Tapos, ang concentration ng acid ay magiging 20%. Yun. Ginawa natin. Itong ginawa natin na sa 2 equations to unknowns, pwede ka rin mag 1 equation, 1 unknown lang only. 1 unknown lang. Depende lang sa iyo, no? Ikaw lang bahala, class. Pero, nagiging paborito ko kasi yan na 2 equations to unknowns. I don't know, yun yung magiging flow natin mamaya, class, sa mga solutions natin. Hindi ko nagagawin to mamaya. I-discuss lang natin to na pwede to sa mga ganitong basic lang na problem, mag 1 equation, 1 unknown ka. X liters, natural 8 liters lahat. So, gawin mo tong 8 minus X dito. Ang outcome ay 8. Okay? Tapos 12% dito ay 32%. Pagsamahin mo yan, so i-add, ang outcome ay magiging 20%. Pareho lang actually yan, class. Pag sulat mo, ganito na siya. 12x plus 32 times 8 minus x is equal to 20 times 8. Masolve mo dito, class, yung x, and that will be 4.8 liters. Okay? Galing sa 12% acid solution. Natural yung isa, class, galing sa 32% acid solution ay magiging, ilan to? 8 minus x. Ito yung magiging 3.2 liters. Ganun yun na. Ganun lang yung class kailangan natin. Pero I will repeat, no, na ang madalas natin na flow ng solution na itong dito sa left. Ito, class, mga 2 equations to unknowns madalas. Maliban na lang talaga kung convenient dito. Okay? Example, another example, class. Madali lang, no? Balik muna tayo sa walang calcu. Ito tayo. Taman na-load natin. Kamali tayo pagpindot dito. We have this one. How much water must be evaporated from 1,000 milliliters of 2% salt solution to get a 10% salt solution? So, ang gagawin natin dito, class, no, ay i-increase natin ang concentration ng asin galing sa 1,000 milliliters na salt solution. From 2% to 10%, i-increase natin. Pero, class, hindi natin siya dadagdagan ng asin. Hindi natin bubudburan ng asin yung ating solution. Ang gagawin lang natin, no, ay bawasan ang tubig through the process of evaporation. Yun yung gagawin natin. So, kapag mabawasan ang tubig, take note, pag evaporate niyan, class, no, ang tubig lang ang mag-evaporate, hindi mag-evaporate yung asin. So, ang mangyari dito, class, ito yung ating box ngayon. Ang masubject, class, to operation natin ngayon na evaporation ay tubig only. That's why ang ilagay natin dito sa ating mga box or sa ating equation ay yung tubig, not the asin. Okay? So, ito yung, class. 1,000 milliliters ito. 1,000 milliliters. Okay? Gawa lang ako ng 3 boxes para tuloy-tuloy na. So, 1,000 milliliters ang initial niya na volume. Tapos, mag-evaporate daw tayo ng ilang milliliters. Yun yung tanong. How much water must be evaporated? Tawagin natin yan na X. Natural, no? Ang result nito ay magiging 1,000 minus X na lang kasi yun eh. Binawasan mo ng X liters eh. X ml. Diba? Natural, ang matira, 1,000 minus X. Now dito, no, itong solution na to nag-contain ng 2% na salt. Pero, class, ang masubject to evaporation, itong X nag-evaporate, tubig. That's why ang ilagay natin dito, ulitin ko, class, tubig lang lahat. So, ilang percent ang tubig dito? 2% ang salt. Ibig sabihin sa 1,000 milliliters,
may merong 2% class na asin, 98% actually dito yung tubig. Ang mag-evaporate dito class, tubig only, 100% tubig. Ang matira ngayon ay 90% tubig. Bakit class? Nag-increase na ang salt ng to 10%. Ang tanong, what is X? Yan yung tanong class. So ito yung ating operation na gagawin. Evaporation class natural, divide. Tama no? I-divide natin yan kasi evaporation eh. Minus ha? So ito yung class. Yan yung ating equation. So we have this 98 times 1,000 minus 100x. Yan yun. Nasobrahan ng isa. Is equal class to 90 times 1,000x. So what is the value of x? Baby, 1,000 minus x, not 1,000x. 1,000 minus x. So we have this 90 negative 100 magiging 10x na lang. Okay? We have 90 magiging 8,000 na lang class. Ayos? 8,000. Therefore, ang x natin ay 800. Marami-rami din class yung ibawas mo. 800 ml. And that is our answer. Okay? Mag-evaporate tayo ng 800 ml para ang concentration ng asin doon sa solution ay mag-increase from 2% to 10%. Pero ang outcome niyan, ang volume, magiging 200 ml na lang natira sa volume. Ayos? Madali lang na. Ganon lang. Sunod na problem. The amount by weight of gold, silver, and lead on alloys A, B, and C are respectively in the ratios 4:3:2, 3:5:1, and 2:2:5. It is desired to make a 10 grams alloy containing equal amounts of gold, silver, and lead. So kapag equal class ang amount ng gold, silver, and lead, ibig sabihin class, sa 10 grams na ito, ang gold ay 10/3. Ang silver ay 10/3 grams. Ang lead ay 10/3 grams also. How many grams of alloy? B. Ilang grams daw galing dito ang ating gagamitin para ma-accomplish natin yan. Yun lang yung tanong. So, madali lang to class. Ang gagawin natin dito class, no? Unahin natin class ang ilan lahat yan sa ating proportion. Ilan lahat to class. Tingnan natin ha. Alloy A tayo. Alloy A. Ito yung class. Alloy A. Ang alloy A natin class, merong 4:3:2. A total of 9. Okay? Para yan sa proportion. Para sa alloy B, dito ako sa taas. Alloy B, that is 3:5:1. 3:5:1. That is also equal class to 9. So, para class sa alloy C, that is equal class to 2:2:5. 2:2:5. That is also equal to 9. Okay? Bakit kailangan natin yan, class? Kasi ito yung gagawin natin, ha? Pag solve nito, class, no, na mga uri ng klase ng problem, meron tayong iba't ibang materials na dito sa ating alloy, class. By material only, balik class, isa-isahin mo lang, huwag mong pagsabayin lahat. Ang unahin natin yung gold lang muna. Unahin natin yung gold. Tingnan nyo ha. Ang solution natin maging ganito. Gold lang class na material yung ating isulat sa ating equation. Take note na itong mga proportion na to, gold, silver, lead. Yun yung nakasaad dyan sa taas. Gold, silver, lead. Gold, silver, lead. Gold, silver, lead. Gold, silver, lead. Hirap i-pronounce. Ito yung gold nating class. Ang gold ay ganito. Sa alloy A, 4/9 of alloy A. Sa alloy B ay 3/9 of B. Sa alloy C is 2/9. Nakuha nyo yan? Of C. Ito yung glass, 2, ito yung gold. 2/9. Kuha? 2/9 tayo. So, ang result nito ay magiging, ilan to? Magiging 10/3. Kasi yun yung glass. Equal amounts of gold, silver na galing sa 10 grams na yan. This will serve as our equation number 1, baby. Equation number 1 yan, class. Sunod, ang kukunin natin ngayon ay yung silver. Ang isulat natin na equation ngayon ay ang silver. So, ang silver, class, no, dito sa
alloy A ay 3 out of 9. Okay, that is the silver. 3 out of 9. Huh? Na. Hoy, bumalik ka. Bumalik. Yan. 3 out of 9 of A. Dito class ay sa alloy B ay 5 out of 9. 5 out of 9 of B. Sa alloy C ay 2 out of 9 of C. Ang result, 10 over 3. Equal amount of silver, gold, silver, and lead. So this will serve as our equation number 2. Okay? Equation number 2. Pangatlo class ay yung lead. Tingnan natin lang class yung lead. Okay? So, ang lead class dito sa alloy A ay 2 over 9. 2 over 9 of A. Ang silver class ay, sana tayo? 5 over 9. 5 out of 9 of alloy B. Ang parang percentages yan kasi na naka-express lang into fractions. Lead tayo is 1 pala to. Sana tayo. 1 out of 9. Lead tayo class. I-check ko lang ha. 2 out of 9. 1 out of 9. Dito tayo. Nabura tuloy. Natamaan sa delete. Okay. 1 out of 9 to class. 1 out of 9 of B. Tapos plus 5 out of 9 of C. Okay? 2, 1, 5. Tama. Is equal to 10 over 3 also. Ayos lang. So this will serve as our equation number 3. Ayos na. So anong sunod gagawin class? I-load ulit natin yung ating Casio calculator, baby. Ayos lang. So AC tayo. Tapos tawag dito menu ulit. 3 equations, 3 unknowns na tayo ngayon. Simultaneous equation, number 1, tapos 3 equations, 3 unknowns. Ito yun. Una, 4 over 9. Okay? Pangalawa class ay 3 over 9. Sa first equation tayo, 2 over 9. Tapos 10 over 3. This is our equation number 1. Sunod class ay 3 over 9 for A, 5 over 9 for B, tapos 2 over 9 for C. We have this 10 over 3. 10 over 3 tayo. 3 point. Sunod. 2 over 9 for A. 2 over 9. Tapos 1 over 9 for B. Sunod. 5 over 9 for C. Over 9 to. 10 over 3. Yan yun. Siniparate lang class. Boom! Yan yung ating hindi pa ito sagot. 4, 2, 4. So, 4, 2, 4 tayo. So, ang sagot 2. Okay? 4, 2, 4. Saan ka na? PowerPoint. Ang A ay tungkol na. Ang A ay 4. Ang B ay 2. Ang C ay 4. Anong units nito? Grams. Grams. Ito class yung ating sagot. Chicken Joy, baby! Sana pang kulay, pang highlight. Magpakita ka pang highlight. Har. Yun yung sagot natin. Dali lang na. Yung gagamitin sa B. Separate lang. Gold alone, silver alone, lead alone. Sunod. On 10 pounds of an alloy, there are 3 pounds of zinc, 2 pounds of copper. Pareho lang to kanina class. 5 pounds of lead. So, naka-define lang dito. 3:2:5 ba yan? So, from, tawagin natin to class no na 10 pounds of alloy. Tawagin natin to na alloy X. Ito yung alloy X. Okay? From, there are 10 pounds of zinc. Sana tayo. On 20 pounds of alloy, ito naman, of 20 pounds of alloy, second alloy to class, tawagin natin to na alloy Y. Okay? Alloy Y. Tapos, itong alloy na Y, nag-contain ng, there are 12 pounds of zinc, 5 pounds of copper, and 3 pounds of lead. While on third alloy, itong third alloy natin, okay? 20 pounds na third alloy, tawagin natin to na Z. The third alloy. Okay? Alloy Z.
Ayos. There are nag-contain to class ng 8 pounds of zinc, 6 pounds of copper, and 6 pounds of lead. Okay? Ang tanong dito, how many pounds of each alloy must be combined in order to get an alloy that for every 34 pounds of zinc, meron kang we have 17 pounds of copper and 19 pounds of lead. Ha? Yun yung sabi, no? So, ilan class lahat? Take note class na kung mapansin mo dito, meron lang tayong pagkukunan class na 10 plus 20 plus 20. 50 lang class ang pagkukunan natin. 50 pounds lang lahat. I-take note natin ha. Ang pagkukunan natin class ng mag-melt tayo ay 50 pounds lang. Pero take note class, ang outcome dito na sinabi na 34, 17, 19. Ilan yan lahat class? 34, 17, 19. Check natin class, naka-calculator mode pa tayo. 34 plus 7, mag-mode 1 ako. 34 plus 17 plus 19 ay actually 70. 70. Eksaktong 70. So, kulang tayong pagkukunan. Di ba? Kulang yung pagkukunan natin para malikom natin yung 70. So, paano to i-interpret? Parang something is wrong with the problem. 70 pounds kasi yan lahat. So, paano to gagawin, class? May mali ba ang problem? Actually, hindi, class. Kasi ang sinabi lang dyan, class, no? Proportion lang actually ang mga nandyan na sa bawat 34 pounds of zinc, merong 17 pounds of copper at saka 19 pounds of lead. Para mas klaro, class, yung sinabi ko na proportion, ganito lang. Okay, burahin ko yan, class. Ayos, tingnan natin, ha? Unahin natin, class, yung zinc. Anong una to? Zinc ang una. Zinc. Okay? Anong kulay natin? Siguro mas maganda to, class, isulat ko muna yung bawat alloy. Yung alloy X muna tayo. Alloy X. Ang zinc dito, class, ay 3 plus 2 plus 5 is 10. So, wag na lang siguro. Diretsuhin na natin. Madali lang naman, class. That is 30%. Tingnan natin, ha. Zinc tayo. Zinc. Anong kulay? Ito. Zinc. Ito yung problema sa maraming kulay, class. Mag-iisip eh. Zinc. We have this one. Ang zinc natin, class, sa 10 pounds na alloy sa X ay 3 out of 10. That is 30% of X. Sa Y naman, class, ang zinc dito ay 12 pounds, di ba? 12 out of what? 12 plus 5 plus 3 is 5, 6, 7, 8, 12 over 20. Tama no? 12 over 20. So, plus 12 over 20. Zinc galing sa second alloy, Y. Okay? Plus what? Kanya? So, dito class na, ulitin ko, class, yung 12 plus 5, okay? 17, 18, 19, 17 na, tapos 18, 19, 20. Tapos dito naman, class, 20 pounds. Ang zinc dito ay 8 pounds. 6 plus 6. So, ang mangyari dito, class, ay galing sa alloy Z. Anong kulay ito? Diretso lang yata ako dito. We have this 8 out of what? We have 12 plus 8, 20 also. Tama no? Ang result nito, class, of Y. Ang result nito, of Z. Ang result nito, class, ang total volume mangyari ngayon ay X plus Y plus Z. Of ilang percent? X plus Y plus Z. Ang total volume na mangyari. Pero zinc lang ang kukunin natin. Sa outcome, ang zinc dito ay 34 out of 70. Yun yung ating equation. Okay, sa total volume na makuha. Ang total volume kasi pagsamahin natin ay X plus Y plus Z. Okay, X plus Y plus Z. Hindi necessary, class, na ang X plus Y plus Z, 50. Hindi yon. Tinawag lang natin yan na parang alloy A, alloy B, alloy C. Pareho kanina, class. Alloy X, alloy Y, alloy Z lang tayo para pattern sa ating kalkyo. Sunod. Ang isunod nating, class, ay yung copper. Copper tayo. So, ang mangyari dito, no, ay 5 out of, ang copper dito ay 2 pounds lang pala. Dito class, 2 pounds of copper yung alloy X. Okay, anong kulay natin? Ito yan. 2 over 10 of X plus
Dito class sa pangalawa ay 5 pounds, 5 over 20 of y. Pangatlo class ay copper tayo. Sana yung copper dito sa pangatlong, ito yon 6 pounds. Okay? 6 over 20 of z. Is equal to what? Ang outcome natin ay 17 pounds. 17 over 70 of x plus y plus z. Okay? Yung pangatlo class, yung pangatlong material natin ay sabihin natin, sana yon? Lead ni. Lead ulit class. We have this. Sa alloy X, meron tayong lead na 5 pounds. So, 5 pounds, 5 over 10 of X. Dito sa pangalawa ay 3 pounds plus 3 over 20 of Y. Yung pangatlo class ay 6 pounds. 6 over 20 of Z. It's equal to ang result 19 over 70 of X plus Y plus Z. Okay? Now, para madali pag-solve nito class, no, mag-assume lang muna tayo. Ang mangyari kasi dito class, no, kung isolve mo yung tatlong yan, ang mangyari dyan class, ang lalabas niyang class ay x plus y plus z is equal to x plus y plus z. I-try nyo class pag-solve yan. Okay? Mangyari kasi niyan kung i-sum up mo yung i-sum up mo yung tatlo, magiging x plus y plus z, x plus y plus z actually yan. Ang ibig sabihin lang class, no, ang x, y, and z dito na mga roots sa equation na to ay in proportion sa x plus y plus z. Proportion kasi yan. Yun yung sinabi ko kanina na proportion lang to class. Itong x proportion sa xy plus x plus y plus z, itong y in proportion din class. So, ibig sabihin, pwede tayong mag-input dyan ng kahit anong numero. Para magaan, gawin na lang natin itong 70. Let x plus y plus z 70. Okay? Para masaya. Let x plus y plus z is equal to 70. Natural, hindi tayo makagawa ng 17 na x plus y plus z kasi ang pagkukunan natin class ay only 10, 20, 20. 50 lang lahat ang pagkukunan natin. Hindi natin to magawa. Pero uulitin ko class na in proportion lang to. Tama ang proportion na makuha natin dito. Okay? So, masolve na natin ngayon yung x plus y plus z kasi kung 70 ito, 70 ito, 70 ito, ang mangyari, makancel lang tong 70. Kung ano yung numerator, yun na yung sa right side ng ating equation. I-load natin yung ating calcu. Okay? Naka-load na pala yung ating calcu. So, hindi ko na tinanggal. So, ito yan. Menu, tawag dito. Equation, simultaneous equation. Three equations to i-announce tayo. Una class ay 3 over 10. 3 over 10. Tapos, 12 over 20. Okay? 12 over 20. Sunod, 8 over 20. Sunod class ay 34. Yun. Volume. Sunod ay 2 over 10. 2 over 10. Sunod ay 5 over 20. Sunod ay 6 over 20. Ayos. 6 over 20. Tapos 17. Di ba? 17. Sunod class ay 5 over 10. Bakit ako hindi magsulat lang ng 1/2? 3 over 20 lang yan. 3 over 20. Tapos 6 over 20. Okay? Tapos yung dito ay 19. So ito yung class. Boom. 20 ang x, 40, 10. Okay? 20, 40, 10. Sulat natin. X ay 20. Y ay 40. Z ay 10. So makita mo dito class, 40, 50, 60, 70 talaga lahat. Pounds, 70 pounds to class. Natural, i-correct natin to class kasi ang kailangan natin dito no ay magkakaroon tayo ng proportion, ng tamang proportion na hindi tayo lalagpas dito. So dapat ang ating sagot kasi no, ang ating sagot, dapat ang x dapat ay less than or equal to 10. Yun yung pagkukunan natin. Yung y naman dapat less than or equal to 20 yung pagkukunan class. Sobrang lagpas yan. Tapos yung z naman ay less than or equal to 10. So ang uubusin natin dito yung kunti lang na pagkukunan. Pinakakunti dito class. Tapos mataas na proportion. In proportion wise, mataas ang kailangan natin dito yung 10 pounds. Di ba? 10 pounds class. So
subukan natin tong ubusin. Kapag hindi, walang lalagpas dito class sa mga nandito, yun yung sagot. Pero kung may lalagpas, hindi yung sagot. Tingnan natin class, ubusin natin class yung x is equal, yung x natin gawin nating 10. Ano mangyari? Kapag x is equal to 10, ano dapat ang value ng y and z? Okay? Kasi x plus y plus z dapat dapat class 34/70 of that. Okay? Yun yung lalabas sa z pala. So ang ating x ay tawag dito 10. Ano mangyari dito? 10 yung x. So magiging 3 times 10 magiging 3 na lang, no? Ang ating equation ay 3. Kanina pa ako nag-isip ng kulay. 3 plus 12 over y, 12 over 20 of y, plus 8 over 20 of z is equal to 34. Yun yung magiging equation natin of 34 of 34 over 70. 34 over 70 of x plus y of 10 plus y plus z. Yun yung kukunin natin class. So, masolve natin dito. Meron tayong isang equation sa y and z. Anong equation na mag-create natin? Naghanap ako ng magandang pwesto dito para napuno na ako dito eh. So, 12 over 20. Or pwede mo actually ito diretsuhin lang class kasi proportion lang to eh. Dapat ang proportion class ng ating proportion is x 2:4:1, di ba? 2:4:1. So, kung ma-maintain natin ang equation na yan, wag na to, no? Wag na to natin, class, kasi hahaba tayo. Pareho lang naman kahinatnan yan. Ang proportion kasi nito ay 2 parts ng x, 4 parts ng y, 1 part ng z. So, kung kukunin natin class ang x ay 10, dapat 2 parts kasi to, ibig sabihin ang 1 part natin dito ay 5. So ang ating y ay 20. Ganun lang, no? Ang ating z ay 5. Ito yung 1 part. So ang 1 part ay ang x ay 2 parts. Ang y ay 20 pounds, that is 4 parts. So ito yung magiging sagot natin. Ito yung answer natin. Nakuha niya? Para hindi nahaba yung ating solution kasi nandiyan ang proportion eh. Okay, 2:4:1. So, ito class ay 2:4:1. Kung i-divide mo ng 5 lahat. So, 2:4:1. Yun yung sagot natin. Okay? Yan class, parang in-adjust lang natin So, medyo kakaiba din to na problem. Anyway, yun yung ating solution. Last na problem. Ito yan. A liter of acid was poured out of a 10 liters vessel filled up with pure acid to the brim. So, meron daw puno na 10 liter class na vessel, kay puno ng acid to the brim, tapos nag-pour out daw tayo class ng 1 liter lang to class, 1 liter of acid. After that, a liter of water was poured in. Pinalitan ng tubig. After the solution was mixed up, a liter of the mixture was poured out again, and the liter of water was added. The resulting solution was mixed up again, and again a liter of mixture was poured out, and the liter of water was added. Find the volumetric concentration of acid in the final mixture. So, 3 beses lang to class ginawa. Madali lang to natin masundan. Nakuha niya? Na pinagagawa dito? So, meron kang, uulitin ko class, meron kang 10 liters class na vessel na pinuno class ng acid to the brim. Pinuno siya class, punong-puno talaga. Tapos nag-pour out tayo class ng 1 liter of acid. Pure acid yun eh. After that, pag pour out natin ng 1 liter na acid, pinalitan ng 1 liter na tubig. Ibig sabihin, bumalik pag puno to the brim. Balik siya sa puno na condition. Hinalo. After haluin class, na-mix na yung solution, nag-pour out ulit tayo ng another 1 liter. 1 liter ulit. Natural no, paglabas niyan kasi may halo na yung tubig eh. Okay? Paglabas niyan, halo na yung glass na acid at saka tubig. Okay?
Tapos after makuha yung 1 liter na pinaghalong acid at sa katubig, pinalitan uli ng tubig, pinuno uli. Tapos pangatlo class, ginawa uli. I-mix, tapos ginawa uli pangatlo. Kinunan uli class, natural halo na yung class na acid at sa katubig. Tapos pinuno uli. Ang tanong class, after siya punuin, ilan yung volumetric concentration ng acid sa final na mixture? After siya punuin ng tubig uli. Paano to sagutan? Okay, madali lang actually class. Na-encounter na actually na nyo ito class sa ating previous pa na mga sets. Okay, na mga discussions. Banggitin natin yan mamaya. Okay? Siguro naalala nyo na-encounter nyo na ito class dati. Pero ganito lang class, kasi mixture talaga to eh. Binawasan lang. Ang i-analyze mo dito class, huwag i-analyze ang lahat. Ang acid lang, yun lang yung concern dito eh, yung volumetric concentration ng acid. Okay? So wag ang i-touch lang natin sa ating calculation yung acid only. Yun yung kagandahan dito. Wag na pansinin yung tubig. Okay? Basta importante, ang volume dito palaging 10 liters. Hindi to magbabago class na volume. Kasi pinalitan ng tubig eh. Okay? Sa unang scenario class, ang matira actually sa ang tawag dito sa acid glass ay 90%. Kahanyo kasi or 9 liters ang acid. 9 liters. Nakuha nyo, yun yung sa una. Kasi tinanggal class ang 1 liter out from 10 liters. Natural ang matira. Kahit dagdagan mo yung tubig glass, ang acid 9 liters pa rin. Kahit ihalo mo yung glass, ang acid 9 liters pa rin. Yun lang i-analyze natin. Okay? Yung pangalawang yung volumetric concentration dito class, itong 9 liters na acid ay actually 90% of the solution. This is 90% of the solution. Okay? 90% of class. Nung tanggalan class ng tubig, nung mag-pour out uli, yung pangalawa, anong mangyari? Ang matanggal class ay hindi 90% lang ang 1 liter ang tanggalin, no? That is tawag dito 10% yung 1 liter no sa 10 tama. We have the second. Yung mangyari dito class ay tawag dito, paano ko to explain? Nasanay lang ako nito mag-calculate. Kinakalculate na lang to eh. Ito class, ang mangyari dito ay mabawasan actually ng tawag dito, ang 9 liters, mabawasan class ng 90% of 1 liter. Yun lang yung mabawas class. 90% of 1 liter. So, ibig sabihin class, ang matira dito ay 8.1 liters no. Ang 8.1 liters natural, that is equal class 8.1 liters of acid. Yun yung matira. Natural class no, that is 0.81% of the solution. 0.9%, tawagin natin to na acid solution. Acid solution. Dito class ay 8.1 liters or this is equal to 0.81 acid solution. Ayun yun. Yun yung nangyari dyan. Okay, pangatlo. Last na tayo class. Ang pangatlo. Pangatlong pag-draw. Bali, yung after that, binalik yung 1 liter. Pure tubig ang binalik. So, nagiging 8.1 liters ang kasi 1 liter lang class ang kinuha, kasali tubig actually yun. Ang sa isipin mo lang class yung kuan lang uli, yung tawag dito, yung acid lang uli. Ang third dito class ay magiging 8.1 liters na lang class yung tubig. Yung acid pala, 8.1 liters yung acid. Tanggalan natin class ng 0.81 of 1 liter. 0.81% of 1 liter. Okay? Yun yung matira. Ilan to? Ito yung tawag dito. Calculate natin. We have this 8.1. Mag-mode 1 ako class. 8.1 minus 0.81. Ilan to?
7.29. 7.29 liters of acid. Okay? Doon sa ating vessel. So ang volumetric concentration nito class, ang hinanap actually niyan ay percentage. Percentage wise, that is 7 point 7 point ilan to? Acid solution 8.1%. Ilan to class? 8.1, that is ang natira doon 8.1 of 10 is 81. 81 to, no? Calculate natin para hindi ako mag-isip. 8.1 divided by 10, that is tama, 81%. Okay? 81% ito class. 81% acid solution. Ito naman ay 72.9 kulay. 72.9. Huy, kulay. Hindi na ako marunong mag-solve ng mga ganito pag hindi nagkakalkyo. Percent in the class. Ito yung sagot. Yun yung volumetric concentration class. We are talking about percentage ng acid doon sa solution. Okay, in the final mixture. 72.9% acid solution. And this is the answer. Ang sagot dito ha, itong percentage ha, hindi ito ha. Kasi volumetric concentration eh. Concentration ang tinanong. So 72.9%. Yun yung sagot natin. Okay? Nabanggit ko kanina class no na itong ganitong problem ay na-encounter na natin to dati. Actually, doon natin to na-encounter sa geometric progression. At marami itong paraan pag-solve. Geometric progression talaga to class kasi kung tingnan mo, ang 81 over 90, ilan yan? That will serve as our R. Constant na actually yan. Tingnan nyo ha, i-calculate natin. Check ko lang class. Calculator, ito yan. 81 divided by 90, that is actually 9 over 10. 9 over 10 yung ating common ratio. 72.9, tingnan nyo, 72.9 divided by 81, that is also 9 over 10. Okay? Palagi talagang ganyan kasi yun yung nangyari doon eh. Geometric progression. Actually, no, kung maka-encounter ka ng ganito class, ipasok mo lang kasi, kinakalkyo na lang to class. Dalawang option pag-calcyo nito. Kasi makikita mo gaano ka-useful ang calcyo kapag tanungin ka ano yung concentration ng acid in the mixture after sa pangsiyam or pangsampo. Kasi kung isa-isahin mo ito pangatlo na afford natin class. Okay? Doon mo ma-appreciate yung geometric progression na scenario. Di ba? So, dito class na ang gagawin natin, pwede tayo mag-mode 6. Nag 9 over 10 kasi tayo, so mag-mode 6 tayo. Tingnan nyo ha, mode 6. Hindi mode 6 dito, menu. Yung mode 6, iba yung nakalkyo. Menu, tawag dito, statistics number 6. Tama, tapos A times B raised to X. Number 2. Ito yung sa ating geometric progression. We have this sa una ay meron kang, at saka sa pangalawa, ito lang kailangan natin. Sa una, meron kang 90%. Okay? 90%. Pangalawa ay meron kang 81%. Yun lang kukunin natin class. Pwede nga sa una, mag-start ka sa 0, tapos pangalawa, mag-start ka, ang inyong, sa una, mag-start ka 100, tapos pangalawa, mag-start ka ng 90. Pwede rin class. Mamaya, pag-usapan din natin. Tingnan nyo ha. Yan na input natin 90, tapos pangatlo ang hinanap natin class 3 option downward arrow regression number 4 current y, yun lalabas yung 72.9. Kuha, ganun lang. That's why ganun na palagi ang flow ng solution test na aking ginagawa. Parang nag-discuss ko kanina, parang kakaiba na. Minamanual na eh. Pero ganyan lang pag-solve, no? Pwede mo rin to i-solve class sa menu. Yung mangyari kasi yung 81%, i-calculate mo pa yun eh. Mag-isip ka pa nun eh. Pero yung hindi ka na talaga mag-calculate class, yung initial lang na calculation yung mangyari. Yung initial lang talaga na nangyari. Ang importante, alam mo class ang kabuuan na makikita mo siya agad. So, statistics mode pa rin tayo. Pero ang gamitin natin dito kasi ay exponential. Instead na A times B raised to X, ang ating gagamitin itong number 1. So sa number 1, start tayo sa 0. Okay? Yung wala pang nangyari. Tapos after the draw.
Okay? So sa wala pang nangyari class, ang ating acid ay 100%. Yun. Tapos after dito ay nagiging tawag dito 90% na lang. Pareho lang to class. So ang hinanap natin dito ay pangatlo rin. Tingnan natin ha kung pareho ha. Menu or option pala. Data, number 4. Ano yun? Menu. Hindi data. Hindi. AC. Menu. Tapos, option. Grr. Option. Data, regression, number 3. Not data. Nandyan na lahat. Walang hiya. Option, downward arrow, tapos regression, tapos 5. Okay? Y hat, tapos 3 tayo. 3 Y hat. Itong pangatlo, 72.9. Pareho pa rin, no? That's why, yung mga ganyang bagay class, kinakalkyo na lang talaga yan. Nasanayin talaga ako sa ganitong flow ng solution. Kaya, ang kagandahan pala no, sa pangalawa natin ginawa sa calculator ay yung hindi na tayo nag-solve nitong portion dito. Hindi natin to sinolve na portion. Dito lang talaga tayo. Alam natin sa umpisa, 100% acid. Tapos after first draw lang, ibinawasan na ng 1 liter, 90% ang natira. Ganon siya kasimple. Dito kasi kung sa progression tayo, geometric progression, kailangan natin ng dalawa na input. Hindi natin ma-input doon yung 0 eh. Yung sa umpisa, 100%. Hindi ma-input doon. Isubukan nyo. Tapos hanapin nyo yung ang reason bakit. Mahanap nyo yun. Anyway, matagal-tagal na yung ating geometric progression. That's it. Dito nagtatapos ang ating talakayan sa mixture-related problem. Bebe. Kita tayo sa sunod natin na topic at sa mga exams natin. Magiging active naman kayo sa ating Q&A na misconfigure ko pala. No? Hindi ko na malayan class na wala na palang permission pag-comment doon sa mga Q&A. Kaya buti nakita ko kanina, naayos ko na class. And hopefully, sa pag-ayos ko na yon may magtatanong na. Baka gusto lang ninyo magtanong pero hindi ko pala na enable. Kaya yun, walang nagtanong. Taka ako, bakit tahimik? Tahimik eh. Marami-rami na-actual kayo dito ngayon class sa Basic Algebra Review. Tapos yung sa kabila din class sa MST Refresher Lite. Marami-rami na din pumasok. Okay? Hopefully maging tuloy-tuloy to class. Paalam! Kita-kits sa sunod na set natin. Stop recording, baby! Chicken joy!